Nagsisimula ang pelikula sa isang abalang sentro ng bayan kung saan ginagawa ng lahat ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kapaligiran ay tila pinaghalong kalmado at katahimikan na nagpapahiwatig na ang lungsod ay malaya sa mga sakit at sa paggawa ng krimen. Biglang, daan-daang hindi kilalang lumilipad na bagay ang dumating sa kalangitan at nagsimula ng walang habas na pagbaril sa mga inosenteng sibilyan. Isang lalaking nagngangalang Peter ang pinapanood itong nangyari mula sa isang gusali hanggang ang mga lumilipad na makina ay nagpaputok ng missile patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising si Peter habang pinagpapawisan ng husto sa tabi ng kanyang asawang si Alice. Lumalabas na si Peter ay nakakaranas ng paulit-ulit na bangungot. Sa kanyang mga panaginip, siya at lahat ng kanyang kakilala ay nagdurusa sa pamamagitan ng marahas na pag-atake, mala-alien na pagsalakay sa pagharap sa isang hindi kilalang kaaway. Maraming beses nang pinayuhan ni Alice ang kanyang asawa na kumonsulta sa isang psychiatrist ngunit palagi niya itong binabalewala, binabanggit na lilipas din ito. Pinipigilan nito ang relasyon ng mag-asawa at ngayon, kadalasan ay sinusubukan nilang huwag pansinin ang isa't isa. Si Alice at Peter ay may 2 anak na babae na nagngangalang Hannah at Lucy na nag-aalala rin sa kanya. Ngunit palaging sinasabi ni Peter na sa huli ay malalaman niya ang lahat sa kanyang sarili. Kinabukasan, naging malinaw na ang kapaligiran sa tahanan ni Peter na medyo tensyonado dahil sa kanyang paulit-ulit na bangungot. Sa makatuwid, upang gumaan ang kalooban ng lahat, bago umalis para sa trabaho, ipinangako ni Peter na dadalhin ang kanyang pamilya sa isang pier mamaya sa araw na iyon, na labis na ikinatuwa ng maliit na si Lucy. Nangako rin siyang mag-ho-host ng party sa susunod na araw para ipagdiwang ang promosyon ni Alice sa trabaho. Ang kakaiba sa lungsod ay ang lahat ng mga bata ay laging nasa bahay dahil walang mga paaralan dito at walang edukasyon. Bukod dito, ang lahat ay tila masyadong malayo sa isa't isa. Bagamat may mga pakikipag-ugnayan, sila ay tila napakalamig sa isa't isa. Nang maglaon, sa trabaho, muling nagkaroon ng kakaibang mga pangitain si Peter na naging sanhi ng pagkasira ng isa sa kanyang kagamitan. Habang siya ay nakaalis sa kanyang panaginip at sinusubukang ayusin ang makina, ang kanyang amo, na si David, ay dumating doon. Si David ay isang mahabagin at maunawain na tao na alam ang mga problema ni Peter, kaya inirerekomenda niya siya sa isang magandang klinika. Hindi sumasang-ayon si Peter na nasa isip niya lang ang lahat, sa paniniwalang ang kanyang nakikita ay mga makahulang pangitain ng isang pagsalakay na malapit nang dumating mula sa langit. Gayunpaman, binalaan siya ni David na ayusin niya ang sarili niya, kung hindi na siya papayagang magpatuloy sa pagtatrabaho sa opisina. Di nagtagal, muli siyang nakaranas ng ilang kakaibang pangitain. Sa isa sa kanila, ang ilang mga armadong lalaki ay sumugod sa isang gusali at nagsimulang barilin ang lahat ng nakikita. Sa sandaling iyon, nagising siya, nababalisa at napagtanto na nanaginip na naman siya sa trabaho. Ang masama pa nito, nahuhuli na rin siya sa family outing nila na ikinalulungkot ng kanyang mga anak. Kaya naman, sawa na sa ganitong buhay niya, sa wakas ay nagpasya siyang bumisita sa klinika. Kinabukasan, ibinalita niya kay Alice na nakapag-ayos na siya ng appointment sa isang doktor na ikinagulat niya at natuwa. Sa klinika, nakilala ni Peter ang isang kapwa-pasyente na nagngangalang Chris, na nagpahayag na siya ay nagkakaroon din ng parehong mga pangitain. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsabi ng ilang kakaibang teorya tulad ng isang tao na gustong kontrolin sila sa pamamagitan ng pagbubura sa kanilang mga iniisip. Ang mga taong ito ay marahas at nakamamatay, at sila ay darating sa Earth sa lalong madaling panahon. Si Peter ay labis na nalilito sa pag-uusap, ngunit pinili niyang huwag pansinin ito dahil ang lugar ay puno ng mga pasyente na kulang sa pag-iisip. Matapos pumasok si Chris para sa kanyang appointment, si Peter ay may isa pang kakaibang pangitain. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang kanyang amo, na si David, at ang kanyang pamilya na armado ng mga baril at naglalakad sa paligid ng lungsod. Matapos matanggal ito ni Peter, nalaman niya na ang kanyang mga pangitain ay tungkol sa isang paparating na pagsalakay na hindi niya gustong mabura. Kaya naman, umalis siya sa klinika nang hindi nagpapagamot. Pag-uwi niya, tinanong siya ni Alice tungkol sa session niya at lumapit siya sa kanya. Iniisip ni Peter na sinadya niyang makita ang mga bagay na ito at may masamang mangyayari sa kanila. Sawang-sawa sa lahat ng walang kwentang-kwento niya, pinutol siya ni Alice at sinabihan siyang maghanda na lang para sa party. Gayunpaman, sa party, kakaiba, walang sino man ang tila kumakain ng kahit ano, na parang hindi nila ito kailangan.
Si Peter ay patuloy na kumikilos ng kakaiba at patuloy na tumitingin sa langit sa pamamagitan ng kanyang teleskoyo sa balkonahe. Habang ang kanyang kapitbahay, na si Ray, ay lumapit upang makipag-usap, isang kakaibang makinang na bagay ang nahuhulog mula sa langit. Iniisip ni Peter na siya ay nanaginip ngunit kinumpirma ni Ray na ang mga bagay na iyon ay totoo. Naaakit nito ang atensyon ng asawa ni na Alice at asawa ni Ray na si Samantha. Kaya nagpasya silang sumama sa mga lalaki sa balkonahe. Biglang bumagsak ang lumilipad na bagay sa isang kalapit na gusali na nagpapadala ng napakalaking shockwaves na nagwasak sa lungsod. Naging sanhi din ito ng pagtalsik ni Peter at ng grupo sa salamin ng bintana at papasok sa kanilang apartment. Mabilis silang bumangon at tumingin muli sa balkonahe para lamang makakita ng libu-libong katulad na lumilipad na bagay na bumababa sa lupa mula sa langit sa itaas. Dahil sa takot, nagmamadali silang bumalik sa bahay. Hinanap ni Peter ang kanyang mga anak at nalaman na si Hannah ay nasa lugar ni Ray na nakikipag-hangout kasama ang kanyang anak na babae na si Maddie. Hindi nag-aksaya ng oras, nagmadali siyang hanapin ang mga babae kasama si Ray ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang alien na sundalo at pinaputukan sila. Ang mga lalaki ay tumakas at tumakbo para magtago. Pagkaalis ng sundalo, hinanap nila ang mga babae at sa huli ay nakita nila sila sa loob ng nakakulong na elevator. Sa loob, nakita rin nila ang bangkay ng isang babae na nagpapatunay na sinumang nagpapalipad sa mga spaceship na yun ay nagdeklara ng digmaan sa lungsod. Matapos iligtas ang mga batang babae, napansin nila ang isang armadong sundalo na walang awang pinapatay ang ibang mga residente. Saglit silang nagtago at sa tamang pagkakataon, naghiwalay ang dalawang pamilya. Pagkarating sa kanyang apartment, hinarap ni Peter si Alice at sinabi sa kanya na lahat ng nangyayari ngayon, nakita niya ito sa kanyang mga panaginip ngunit sa ibang pagkakasunod-sunod. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari ngunit pakiramdam niya ay dapat na silang magtungo sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho. Narinig ng dalawa ang tunog ng mas maraming tao na nagpaputok ng baril kaya hinarangan nila ang pangunahing pinto bago itago ang mga babae sa kanilang silid. Biglang may sumubok na pumasok sa pangunahing pinto, na nagudyok sa takot na mag-asawa na hawakan ito mula sa kabilang dulo. Sa kasamaang palad, sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Lucy ng silid upang hanapin ang kanyang laruan na si Herman at nagtago sa ilalim ng isang mesa. Matapos mabigong makapasok sa pinto, ang armadong dayuhan ay gumawa ng butas sa dingding. Sa takot, tumakbo sina Peter at Alice pabalik sa kanilang mga anak na babae at napagtanto na si Lucy ay lumabas ng silid. Sa oras na iyon, nahanap ng armadong dayuhan si Lucy at huminto ito upang masusing suriin siya. Sinasamantala ni Peter ang bahagyang pagkagambala nito, inatake ni Peter ang sundalo mula sa likuran. Dumating din si Alice sa eksena at magkasama, sa wakas ay nasupil ng mag-asawa ang dayuhan. Kasunod nito, kinuha ni Peter ang sandata ng sundalo at dinala ang kanyang pamilya sa bubong. Doon, muli silang nagsasama ni Ray at ng kanyang pamilya. Lahat sila ay nabigla at nawasak ng masaksihan ang dati nilang malawak na lungsod na ngayon ay natabunan ng apoy. Sa sandaling iyon, sinuri ng isang alien drone ang gusali gamit ang isang flashlight na nagudyok sa kanila na mabilis na magtago mula dito. Pagkatapos, mapagtanto nila na hindi sila maaaring magtagal sa rooftop. Nagpasya silang bumaba sa tulong ng elevator ng tagapaglinis ng salamin. Ngunit sa kasamaang palad, ang isa sa mga suporta ng crane ay naputol na pinipilit silang pumasok sa isang walang laman na apartment. Samantala, ibinunyag na ang sundalo mula kanina ay buhay pa. Hinahanap na nito ngayon ang pamilya, sinusubaybayan sila gamit ang homing signal sa baril na kinuha ni Peter. Sa kabilang banda, sinuri ni Peter ang baril ng alien at napagtanto na mayroon itong biometric trigger na maaari lamang bumaril kung hawak ng may-ari ito. Matapos marinig ang ilang mga dayuhan na papalapit sa kanila, sinabihan niya ang grupo na magmadali sa basement ng kanyang pabrika dahil ito ang tanging ligtas na lugar ayon sa kanyang mga pangitain niya. Ngunit dahil ang buong rehiyon ay napapaligiran ng mga dayuhan, hindi niya alam kung paano makakarating doon. Sa kabutihang palad, iminumungkahi ni Alice na maaabot pa rin nila ang basement sa pamamagitan ng mga tunnel na natuklasan niya sa kanyang trabaho. Biglang pinaputukan sila ng isang alien ship mula sa labas na pinatay si Ray at ang kanyang pamilya sa lugar. Mabilis na inihatid ni Peter ang kanyang pamilya palabas ng apartment ngunit nakatagpo ng dalawang armadong dayuhan sa pasilyo. Mabilis silang nagtago at pilit na sinubukan ni Peter na i-bypass ang biometric authentication ng rifle.
Sa kabutihang palad, nagtagumpay siya sa tamang oras at napatay ang mga sundalo. Pagkatapos ay lumabas si Peter at ang kanyang pamilya sa gusali at tumuloy patungo sa tunnel. Ngunit bago sila makapasok, ang mga dayuhang spaceship ay nagsimulang magpaputok sa kanila, na nasugatan si Alice sa proseso. Habang inaalagaan ni Peter ang kanyang asawa, naabutan sila ng alien na sundalo mula pa kanina at inatake siya. Gayunpaman, nakipag-away si Peter at binasag ang helmet ng alien. Sa gulat ng lahat, tinanggal ng sundalo ang kanyang helmet at ipinahayag na siya ay tao rin. Humingi ng mga sagot si Peter ngunit nang makitang duguan ang kanyang asawa, pinagbantaan niya ang sundalo ng baril at inutusan siyang dalhin si Alice sa pabrika. Doon, si Peter at ang kanyang pamilya ay nakikiisa sa kanyang amo na si David at ang ilang mga armadong lalaki. Ang sundalo ay nahuli at isang doktor sa pinangyarihan ang nag-aalaga sa mga sugat ni Alice. Sa pagkabigla ni Peter, tila nakuryente si Alice ng medic na parabang isa siyang tech na kagamitan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni David kay Peter na ang pagsalakay ay inaasahan sa loob ng maraming taon. Alam ng karamihan sa mga tao sa mundo na darating ang araw na ito. Pagkatapos ng karagdagang pagsusuri kay Alice, ipinaalam ng mediko kay Peter na nakatanggap siya ng malawak na pinsala sa kanyang mga panloob na organo at sa makatuwid, hindi siya maliligtas. Sa sandaling iyon, ang sundalo na kinakaladkad para sa pagpatay ay sumigaw na maaari niyang iligtas si Alice. Sa una, ipinapalagay ni Peter na sinusubukan lang niyang umiwas sa sitwasyon, ngunit nang tumingin siya sa kanyang namamatay na asawa, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang sundalo. Nagpasya din siyang manatili kasama ang sundalo at si Alice na hinayaan si David na ilikas ang kanilang mga anak na babae sa isang istasyon ng subway kung saan naghihintay ang isang transport train para dalhin silang lahat sa isang off-site base. Bago umalis, ang mga anak nila na babae ay nagpaalam sa kanilang mga magulang ng isang emosyonal na paalam na walang kasiguraduhan na makikita silang buhay muli. Di nagtagal, pinunit ng sundalo ang sugat ni Alice at nagulat si Peter nang makita ang ilang wire sa loob ng kanyang katawan. Nagpanik siya at humihingi ng sagot. Sa kanyang sorpresa, ibinunyag ng sundalo na si Alice ay isang artificial intelligence robot. Si Peter ay nabigla sa paghahayag at siya ay natahimik. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng sundalo na kung gusto niyang iligtas si Alice, kailangan niya ng alternatibong mapagkukunan ng kapangyarihan na si Peter mismo. Sa patnubay ng sundalo, kumuha si Peter ng pocket knife at maingat na sinimulan ang paghiwa sa kanyang dibdib. Pero kahit malalim ang hiwa niya, wala siyang nararamdamang sakit. Matapos niyang gawin ang proseso, napansin niya ang mga artipisyal na organo at mga wire sa loob ng kanyang katawan na nagpapatunay na siya ay synthetics din. Habang sinusubukan niyang maunawaan ang paghahayag, inilabas ng sundalo ang isang cable at ikinonekta ito sa pagitan ng dalawang synthetics na naging sanhi ng pagkahimatay ni Peter. Sa panahong ito, nararanasan niya ng detalyado ang tungkol sa kanyang paulit-ulit na bangungot. Lumalabas na ang inakala niyang mga pangitain sa hinaharap ay mga alaala ng nakaraang digmaan. Maraming taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay lumikha ng mga synthetics robot upang pagsilbihan sila, at sa huli, ginawa ang mundo na isang mas magandang lugar na tirahan. Gayunpaman, ang mga synthetics ay naging masyadong matalino at nagsimula ng isang revolusyon na humihiling ng pantay na karapatan bilang kanilang mga katapat na tao. Nais nilang pumasok sa mga paaralan, magkaroon ng damdamin, magkaroon ng pamilya, at magkaroon ng mga anak tulad ng mga tao, gayunpaman, ang kanilang mga kahilingan ay agad na tinanggihan. Dahil sa takot sa paparating na digmaan, inatake ng mga militar na tao ang mga hindi armadong synthetics at pinatay ang marami sa kanila. Ngunit, ang AI synthetics ay lumaban at gamit ang kanilang hindi nagkakamali na pisikal na lakas at advanced na utak, sa kalaunan ay pinalayas nila ang mga tao sa Earth. Maging si Peter mismo ang pumatay sa isa sa kanila. Inihayag din na nagkita sina Peter at Alice sa panahon ng tensyon. Isang araw, habang nakikipaglaban sa mga tao, nadatnan nila sina Hannah at Lucy na nagdadalamhati sa kanilang mga yumaong magulang. Ang mga batang babae ay ginawa ng tao, ngunit sila ay pinagtibay ng mga taong magulang nila, marahil dahil hindi sila maaaring magkaroon ng sarili nilang mga anak. Nang makita ang kanilang kaawa-awang kalagayan, pinatahimik sila nina Peter at Alice at nagpasyang ampunin sila. Sa wakas, upang harapin ang pagkakasala sa kung paano nila pinatay ang mga tao, karamihan sa mga synthetics kasama si Peter at ang kanyang pamilya ay binura ang kanilang mga alaala sa digmaan at namuhay bilang mga tao na hindi alam ang kanilang kalikasan o kasaysayan.
Gayunpaman, pinili ng mga taong tulad ni David na panatilihin ang kanilang memorya upang makapaghanda sila para sa mga tao na determinadong maghiganti. Malalaman din natin na ang klinik na pinuntahan kanina ni Peter ay isa sa mga lugar kung saan pinigilan ng mga synthetics ang kanilang mga alaala. At ngayon na ang ilang mga synthetics ay nakakakuha ng mga fragment ng kanilang mga alaala pabalik, sila ay muling ipinadala doon. Bumalik sa kasalukuyan, nagising sina Peter at Alice at ipinaliwanag ng sundalo na si Miles na pagkatapos tumakas ang mga tao mula sa Earth sakay ng mga spaceship, dumating sila sa Mars at nagsimulang muling magtayo para sa kanilang pangwakas na paghihiganti. Sa kanilang panahon doon, itinuro ng mga matatanda sa mga bata na ang mga synthetics ay mga kakilakilabot na nilalang na marunong lamang pumatay. Pagkatapos ng 50 taon ng pagpaplano, sa wakas ay nakagawa sila ng mga advanced na makinarya at armas, sa tulong ng kung anong mayroon sila ngayon at bumalik upang bawiin ang di umano'y sa kanila. Gayunpaman, palaging iniisip ni Miles na ang mga synthetics ay mga halimaw, hindi mga pamilyang may mga anak. At matapos tingnang mabuti si Lucy sa ilalim ng mesa, napagdesisyonan niyang hindi niya kayang pumatay ng sinuman. Matapos marinig siya, nagulat si Peter, ngunit pinasalamatan niya si Miles para sa kanyang tulong bago umalis kasama ang kanyang asawa. Ngunit nang makarating sila sa mga riles, sila ay nahuli sa pagitan ng matinding putok sa pagitan ng mga synthetics at ng mga tao. Sa kabutihang palad, ang mga synthetics ay nanatiling matibay na nagpapahintulot kina Peter at Alice na makatakas mula sa lugar at kalaunan ay nakarating sa istasyon kung saan ang tren ay malapit nang umalis. Ang mga tao ay dumating kahit na doon, ngunit si David ay naghatid ng ilang putok pabalik sa kanila na nagpapahintulot kay Peter, Alice at sa kanyang sarili na makasakay sa tren. Pagkaalis ng tren, ibinunyag ni David na kailangan niyang panatilihin ang kanyang memorya upang maghanda para sa paparating na digmaan. Ang desisyon ay naging mabunga. Malumanay nang umiti sa kanya si Peter at umaasa na balang araw, magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at ng mga synthetics. Nagtatapos ang pelikula habang papalabas ang tren mula sa sira-sirang lungsod, tinitiyak na ang mga synthetics na nakasakay ay magkakaroon ng sapat na oras upang planuhin ang kanilang susunod na paglipat. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.